yun? May para! May naisip akong plano. Ano naisip mong plano? Palit tayo ng mga damit. Kung hindi tayo makilala. Sigurado ako sa plano mo? Oo, Ginoo. Mga Guardia Civil. Tara, Ginoo! Bilisan mo, Ginoo! Huwag ka! Tago ka, Ginoo! Bilisan, Ginoo! Kapitan, bakit hindi pa natin tulinan ng barko? Alam mo, Donya, sasadsad tayo sa matering niya. Madali lamang ang lunas. Magukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog, at tabunan ng ilog Pasig. Ginoo, saan naman tayo kukuha ng pera para sa pagpapatrabaho mo? Hindi yan problema. Gagamitin natin ang mga bilanggo para magtrabaho. Pero kung hindi ito gumana, gagamitin natin ang taong bayan at silang sapitang pagawain. Ginoo, hindi ba yan maging sanhi ng kaguluhan? Kaguluhan? Parang malabo ata yan. Basilio, kamusta kayo? Kapitan, Magandang araw. Kumusta naman yung akademyang dinuguro niyo? Nakanda na po kagamitan, guro, at ang parang lang gagamitin. Akala ko ba yung mukhang hindi ito susuportahan ng Padre Sila? Kaya niyo pong hindi suportahan sapagkat kami na po ang bahala. Ganun ba? Opo, opo. Ano siya? Ganun man, maiwan po na kayo. Sige po, Kapitan. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Kapitan. Oh, mga Ginoo. Ginong Simon, magandang araw po. Magandang araw. Basilio. Mga pala ang kaibigan kong si Sagani. Ako po si Sagani. Sagani, si Ginong Simon. Magandang araw po, Ginoo. Parang nababalitaan ko na hindi makabili ng alahas sa mga tao dito. Tama po, Ginoo. Hindi sila bumibili sapagkat hindi naman nila kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Pero kung gusto ninyo ay samahan nyo na lang ako mag-inom ng serbesa. Salamat po, Ginoo. Pero hindi po kami umiinom ng serbesa po eh. Ano? Hindi kayo umiinom ng serbesa? Sabi nga ni Padre Camora, ang labis na pag-inom ng tubig ay sanhi ng paghihina ng katawan ng mga tao. Ginong Simon, pakisabi po kay Padre Camora na mas makububuting uminom siya ng mas maraming tubig kaysa serbesa upang makaiwas sa mga pampimintas ng mga reliyoso. Nako, kung ganun, ako'y mauna na sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ginong Ingat. Simon. Sagani, Ginoo. Sagani, bakit papusok ka ngayon? Hindi ko nga alam. Para akong natatakot sa taong yun. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagabayan ng Kapitan General. Totoo ba? Totoo, Sagani. Mawalang galang na po, Kapitan. Ako po sana may katanungan sa inyo. Ano yun? May nalalaman ba kayong isang lalaking nalunod sa lawang ito? Na nagngangalang Gibara o Ibarra ba yun? Tingin po kayo roon. Walang galang na po, Ginoong Simon. Parang kanina pa kita napansin na parang napakalalim ng iyong... O kayo ba'y nahihilo sa biyaheng ito? Hindi ba't napakatagal nyo nang bumabiyahe? Hindi na nga Ginoo eh. Pero hindi pa rin wala sa isip ko. Marami pa rin bumabagabag sa akin.
Ginoo! Ginoong Tales! Ano po yun? Mabuti naman at nandirito ka na, Ginoong Tales. Ano po may paglilingkod ko sa inyo, Padre? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Ibig niyo po bang sabihin na kailangan ko magbayad ng renta sa sarili kong lupa? Diyan ka nagkakamali, Ginoong Tales. Ito'y naiba sa mga nakarang taon. Pero Padre, pinagbabayad ng buwis ang mga mahihirap para mabawasan ang kanilang pamimerwisyo. Ito'y naiba dahil sa iyong pagbababaya. Ibig sabihin lang noon, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, Padre, ay napakaliit lamang nito. Ngayon napakalaki na. Diyan ka nagkakamali. Dahil ang lupang ito ay pagmamayari ng korporasyon. Ibig sabihin lang nun ay wala kang karapatan sa iyong lupain. Ginoo, maaari niyo ho ba akong tulungan? Guardia! Huliin siya! Sumama ka dito! Sino ka? 13 taon na po nang nilibing ang aking ina sa pokring ito. Pati ligaya ko po kung ako'y makaganti naman sa inyo. Kilala mo ba ako, bata? Isang taong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ng lahat mula bukod sa aking ina na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na ikakasawi ko. Pero hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. At maupo tayo. Alam mo, Basilio, naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbali upang yagsa ang masamang pamahalaan. Padaliin ang kanyang pagsira kahit na tumatak ang maraming dugo. Kabataan. Kabataan na walang karanasan at mapangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Ngunit, anong magiging resulta nito? Hangarin ninyo? Anong inyong mapapala? Upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa mga Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Anong gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang inyong kaisipan at maging malaya. Lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay, tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan. Ginoo, napakalaki kong karangalan na mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang sumang-ayon sa inyong mga plano. Ang hangarin ko lamang ay magamot ang aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala ay puntahan mo ako sa aking bahay. Opo, Ginoo. Ano ba ang may tatayan namin? Ang general ay makakatayan ng kanyang maibigan. Ngunit kaming mga pari.
Kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Alamin nyo, ang baitang taglay ng bawat isa ay hindi katulad ng mga bilyanteng nagpalipat-lipat. Nagbilin na sa isa, nagbilin pa sa iba. Kung gayoy, papayag akong bayaran na lamang ng mga pangako. Sa halip na magbayad ng pera, ay sasabihin na lamang na nililimutin ng 5 araw ang karitaan, ang kababaang loob, ang pagkamasurin, ang kalinisang ugali, ang pagkamahabagin, at iba pa. Maliit na bagay laban sa aking brilyante. Ano ba yun, Iteran? Malaki! Ang nais kong lipunin lang naman, may masasamang budhi. Nablitaan niyo ba mga Ginoo? May mga grupo ng mga bata na nais magtatag ng akademya para sa wikang Kastila. Pangahas na hiling yan. Bukod sa paglaktaw ng ating kapangyarihan, Ang kahilingay ay nahinala. isang anyo ng pag-ihimagsik, pag-aalsa yan. Ang kahilingan ay pinamumunuan ng mga kabataang naghahangad ng pagbabago at kayabangan. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Isagani, anak ng isang Indio na si Padre Florentino. Isagani. Naalala ko yung batang yan. Biruin yung mga Ginoo. Muntik na kami magsuntukan yan sa vapor. Pero inyo ba naman ng itulak ko? Itinulak rin ako. May isa pang makaraigin, o makaraig. Makaraig. Sa nakakatuwa at magalang na bata. Siyang nasabi sa inyo na lubhang mayaman. Mahigpit na binili niyan sa akin ng kondesa. Meron pong nagngangalang Basilio, estudyante ng medisina. Tungkol kay Basilio naman ay wala akong masasabi. Yan para sa akin ay parang tubig na tulog. Sayang at wala si Padre Sanyo. Siya lamang ang makapagbabalita sa atin kung anong meron ba sa bata niya. Ang nabalitaan ko lamang ay musmus pa lamang siya ay namatay na siya ng ama. Ito ay dahil sa ang nagkaaway sila ng isang gwardiya sibil. Hindi ko rin maintindihan ng gulo, ng pinagmulan. Pero ganun nga ang kwento ng batang yan. Ganyan pala. Talanin niyo ang pangalang yan. Ngunit General, ang kahilingan nila ay makatuwiran. Wala tayong karapatan upang hindi sila sang-ayunan dahil lamang sa mga sabi-sabi. Sa palagay ko ay dapat din silang sang-ayunan ng pamahalaan upang maipakita ang ating pagtitiwala at bilang katibayan ng ating pagiging matatag. Sino Simon? Akin lugi, akin baksak, mahina, negosyo. Bumagsak. Parang umuulan, pasok ka muna sa bahay ko. Sige. Maupo ka. Senyor Simon, mahirap, lugi, negosyo. Ano? Nalugi kayo at bumagsak? Bakit? Napakaraming botelya, tsampan at mga panawin. Pero Senyor Simon, mahirap kasi marami may utang sa akin, ayaw magbayad. Marami akong sinisingil pero ayaw magbayad, hindi nagpapakita ng papel. Wala. Mahirap, Senyor Simon. Paano nangyari ito kay Roga? Iniligtas kita sa maraming opisyal na may utang. Inuutang ko sila upang hindi ka na maabala. Nangangailangan pa naman ako ng salapi at inakalang babayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ng ngayon ay maayos.
Ayoko naman bumagsak ako sa maliit na halagang yan. Gagawin kong 7 ang utang ninyong 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Quiroga, ibig kong itago ito sa inyong tindahan. Pero mahirap at mapanganib yun sa inyo, Simon. Quiroga, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Oh, sige. Basta siguraduhin mo, huwag ako madamay. Kasi mahirap na. Siguraduhin mo, pangalan ko, wala. Quiroga, hindi mo ba ako kilala? Lahat ng tao na nagtiwala sa akin ay hindi ko binigo. Kaya kailangan ko lang ngayon ay tiwala ka sa akin. Sige, basta maaasahan kita dun. Sinyo Simon, ha? Nakakasa ka, Quiroga. Mga Ginoo, kamusta man ang marka nyo sa ating pagsusulit kanina? Mukhang babagsak nga ako sa asignaturang Espanyol. Ikaw naman, Ginoo, kamusta? Hindi ko rin alam ang aking maiging Partida sa inyo. Isang gabi ko lang pinaganda ang ating pagsusulit. Ano ba naman yan? Sadyang ganyan na ba talaga ang kabataan ngayon? Kabataan na walang modo? Paumangin, Ginoo. Di ba't ikaw ang dahilan ng pagkabigo ng pagtatag ng wikang Kastila sa ating bansa? Ikaw nga. Ako nga ang dapat ninyong pasalamatan. Anong pasalamatan? Anong balak ninyong gawin? Maglagay ng 40 wika sa ating bansa? Mas lalo tayo hindi magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa pagkatayo ng wikang Kastila sa ating bansa, ay mas lalo tayong magkakaintindihan at magkakaunawaan ng pamahalaan. Tama. Alam ko, ikaw rin ang may dahilan. Dahilan kung bakit hindi umunlad ang bansang Pilipinas. Kamalian! Anong balak ninyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubayan yung pag-iisip sa iba? Mas lalo kayo magiging pilay at pipi niyan. Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng ating kaluluwa. Kapag inalis nyo ito, mamamatay ang ating bansa at hindi tayo magkakaroon ng kalayaan. Basilio! Basilio! Ginoong Simon, tuloy po kayo. Kumusta ang may sakit? Kalatan ng lasong apyan ng buong katawan at maaaring sa isang sulak ng kalooban, maaaring makapatay sa kanya. Tulad ng Pilipinas. Naparito ako para sa 2 bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi, yan ay hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo magdesisyon. Sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. At bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at wala nang makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Ngunit, ang paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakita kong hindi ka pisang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Ilyas. Pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara, kunin mo ang isang taong ikaw lamang nakakakilala, bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Ano? Si Maria Clara? Si Maria Clara ay patay na? Hindi maaari ito. Si Maria
Patay na. Paano nangyari ito? Hindi. Hindi. Naparoon ako sa kumbento. Nung ako'y makibalita, nang sabihin sa akin ng lahat. Pagbalik ko, mayroon ng liham. Liham na galing kay Padre Salvi. Ito na may pinadala kay Kapitan Tiago. Ito ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya! Ginong Simon! Ililigtas ko si Maria Clara! Ginong Simon, umilangan kayo! Ililigtas ko si Maria Clara! Wala tayong magagawa! Crisostomo Ibarra! Ako nga. 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong nag-aalala, naghihintay at umaasa na ituwid ang iyong kamalian. Anong ginawa mo kay Maria Clara? Pinakasal mo siya sa dayuhan? Wala kang karapatang diktaan ang buhay niya! Ang anak ko ay patay na! Hindi mo anak si Maria Clara! Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Kasalanan ko ba yun? Molotov to pre, molotov. O Basilio, Senyor Simon, narito ka na. 4 na buwan na ang nakaraan mula nung ako himukin niyo sa inyong mga balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako. Marahil itong dahilan kaya at ako'y nabilanggo. Kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang manghingi ng sandata at pasiglamin ang digmaan. Hindi ka, sumama ka sa akin laboratorio. Silio, maupo ka. Dali po, Ginoong Simon. Nitroglycerina. Dinamita. Tama. Tama ka na nakita, Silio. Ngunit, ito'y higit pa ron. Ito'y may mga luwang natipon. Mga puot at galit. At tinimpi. Mga kasamaan at mga pangapi. Yan ang huling sandata ng mahihina. Lakas sa lakas. Dahas. Laban sa dahas. Nag-aatubili ako kanina lamang. Ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan ninyo, ang mga maninili na lalong mapanganib, ang mga marahas, yaong mga ganid na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan, ay matuturog lahat. Ngayong gabi, madudurog ang monumentong walang hugis at pinadala ko ang kanilang pagkabulok. Ngayong gabi, magkakaroon ng isang malaking piging. Ang lamparang ito, ay lalagay ko sa gitna. Abot ng liwanag ng lampara ang lahat ng dako. Ngunit, pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag. Liwanag, at kapag itinaas ang mitya, ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada, at kasabay nito ang pagkasabog ng silikainan, sapagkat ang bubong at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas sino man. Kung gayon, Ginoong Simon, hindi na pala ako kailangan. May iba kang gagampanan.
Sa ganap na ikasyam ng gabi, ay tiyak magpuputok ang lampara at maririnig ito sa mga bandang kanugnog, sa mga bundok at yungib. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong hinitukan ko. Pagkarinig sa putok, ang mahihirap, ang mga inapi at ang mga panag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabisang Talis doon sa Santa Mesa. At buhat doy, lulusubin nila ang lungsod. Magsisilabas naman ang kanilang himpilan. Ang mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang huwad na himagsikan ng general upang huwag maalis sa tungkuling. Bawat ituro ko ay kailangan ninyong barilin. Samantalay, manlalaban ng mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y papatayin. Sila'y walang sandata at pinuno. Kaya't, Basilio, pangunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papuntayin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at punlo. Magtatago kami ni Kabisang Talis sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa Arabal ay agaw sa mga tulay at handang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng mga lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Ang lahat? Oo, ang lahat. Maging sila'y Indio, Mistiso, Chino, o Mariang Kastila. Lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito'y kailangang lipunin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ng malakas ang lalong marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng magpakumbaba at kimi. Itong armas na ito ang magsisilbing tagubilin. Lumayo kayo pagsapit ng ikasyam sa malayong lugar, sa daang Analuagi. Naintindihan mo ba ako, Basilio? Opo, Ginoong Simon. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating ka. Halika at samahan mo kami sa kapagkaroon. Maraming salamat po sa alok niyo, Dr. na Victorina. Ngunit, ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako papayag na makakaalis ka. Halika at samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayon, maganda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat. Uy, Sagani. Saan ka pupunta? Alam, pupuntahan ko si Paulita. Hindi. Nais ko siyang makausap. Hindi maaari. Huwag kang pupunta ron. Huwag ka nang tumuloy. Huwag mo akong pigilan, Basilio. Maaring ito na yung huli naming pag-uusap. Sagani, makinig ka sa akin. Nakikita mo ba ang ilaw na yan? Na nagbubuhat sa Asya? Yan ang ilaw ng kamatayan. Yan ang ilaw na kamatayan. At kahit isang daga ay hindi makakaligtas sa pagsabog na darating. Ayoko. Nais ko siyang makita. Punta na ako. Kung ganun ay, matutupad ang itinadhana. Ginoong Simon! O Ginoong Simon! Ang ganda naman ng lamparang iyan. Ngunit, sigurado ka ba munang ayaw mo munang kumain dito? Salamat, Dr. Victorina, sa inyong alok. Ngunit, mayroon talaga akong mahalagang bagay na gagawin ngayon at hindi ito pwedeng ipagpaliban. Sige, wala na ako. Salamat, Ginoong.
Napakaganda ng handaan ito, mga Ginoo. Ano na ang alak na ito? Napakasarap ng mga pagkain. Totoo, napakasarap ng mga pagkain. Malinamnam, pati na ang isda. Teka lang, ano yan? Ang nasa ilalim. Go. Go. Manny Tesel Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng pilibustereryong 10 taon dang namatay. Pilibusterilyo? Isang burong na maaaring magdulot ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala mo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Manny Tesel Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Tama, ito yung sulat ni Ibarra. Sa palagay ko, ang Manny Tesel Fares ay nangangahulugang hindi tayo papatayin ngayong gabi. Ngunit maaari niya tayong nasunin. Mamatay na, Padre Rene. Taas ang mitya. Ayun na, hudyat! Ayun na. Sugod! Sugod! Ang lamparang yun ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya tayo. Marahil, ganun na nga. Ito'y bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? At anong ugnayan niya sa nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Go. Si Simon? Ay isang taksil. Hanapin at hulihin yan. Sino Simon? Hindi na tuloy ang pagsabog. Ano? Itinapan ni Sigani ang lampara sa ilog. Sige, tumakbo ka natin, ligtas mo ang sarili. Sean. Padre! 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 Bata! Halika dito! Tulad mo! Dali natin siya sa kwarto. Tawag si Padre. Sige po, Senyor. Sigurado ako na si Ginoong Simon ang tinutukoy ng mga Kastila dito sa liham na ito. Padre, nais po kayong makausap ni Senyor Simon. Sige, ako ay papunta na. Nahirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po. Ngunit, natapos na ang paghihirap ko sa ilang sandali. Ano po ang inyong ginawa? Diyos ko, ano pong ginawa nyo? Sayang lamang. Wala na akong lunas. Anong ibig ninyong gawin ko bago sumapit ang ikawalo? Patay o buhay? Patay. Oo. Ngunit buhay. Hindi. Diyos ko, anong inyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay ni naman. Maaring makuha ang aking lihim. Makinig kayo.
Malapit ng gumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangan ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ng isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Saglit po, ako'y kukuha ng lunas. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahihintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatamo ng kamatayan sa kamay din ng mga sinulsulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga paraan. Una, ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyo'y isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Magpatuloy sa kanilang itinatangis. Hindi ko alam, Ginoo. Batid kung hindi niya pinapabayaan ang mga bayang nananalig sa kanya. Ganun pala'y, bakit niya pinagkait sa akin ng tulong? Sapagkat gumagamit ka ng kaparaanang hindi niya pinahihintulutan, na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaanan. Tinatanggap ko ang inyong paliwanag. Ako'y nagkamali, ngunit sapat ba yun upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit sa salarin kaysa sa akin? Bakit niya binabayaang magtiis ang maraming karapat-dapat, mga tapat ang loobin, ang mga nagtitiis sa mga pagpapahirap? Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangang magtiis upang ang kanilang adikhain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusig ang Diyos sa mga maniniil. Alam ko po. Kaya nga, pinalaganap ko ang kalupitan. Tunay nga, pinalubhan ninyo ang kabulukan sa pag-asang ang kabulukang iyan na rin ang papatay sa pamahalaan. Ngunit, pumapatay din naman sa mga mamamayang walang dangal at napaalipin sa loob ng bayan, at ang mga tulisan at magnanakaw naman sa kabundukan. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis? Gumawa? Madaling sabihin na yan kapag nagtitiis. Ang gumagawa ay ginagantimpalaan. Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maralita, mga kahabag-habag na nagtitiis ng katakot-takot at walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila ginawa, mga pinatay upang itago ang krimen, mga amang inilayo sa kanilang anak, ang magdusa at gumawa'y kalooban ng Diyos, magtiis at gumawa. Anong Diyos yan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masasamang hilig at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Samantalang hindi pa handa ang bayan. Samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas, na hindi lubos na nilalaman ang kanyang gagawin. Mabuti pa nang siya'y mabigo. Bakit kailangang ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi siya hangdang magpakasakit alang-alang sa asawa? Nararamdaman ni Padre Florentino na pinipigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisip. Hinihintay niya itong magsalita
Ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Bumulong si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali? Mga pangarap at kasiglahan na kaibubuti ng kanilang bayan? Nasaan ang kabataang magbubuwis ng buhay upang hugasan ang gayon karaming kahihiyan, ang gayon karaming krimen, ang gayon karaming bagay na nakamumuhi? Malinis at walang bahig dungis. Kailangang maging buhay na alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Saan kayo nangaroon, kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumakas na sa aming mga ugat? Hinihintay namin kayo, kabataan. Tagunawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka, pinahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan ka, hindi mo maililiko ang katwiran at hindi ka makapag-uudyok ng kasakiman.